Magandang hapon at maligayang araw ng Biyernes ngayon sa inyong lahat. Andito na ang programang Kamalayan, alas 4 hanggang alas 5. Syempre, Lunes hanggang Biyernes po iyan. At ako si Joyce Molon. Magandang hapon po at maligayang araw po sa inyong lahat. At syempre kasama dito si Kuya Albert Padlan. Kumusta ka naman at magandang hapon sa iyo, Albert? Magandang hapon mo. Sasagutin ko pa yung tanong. um, okay lang. Ganun. Good afternoon. Si Albert Padlan po ito. Welcome to Kamalayan, the Friday edition, last day of the week. It's been a long week, but it's been a fruitful, long week. Ang dami natin pinagdaanan. Andyan na yung EDSA Revolution, Anniversary, 30th anniversary. Memories of days gone by 30 years ago. And I hope that does not happen again anymore. Ayaw ko na. Magbago na tayo. Paano kung baka nakalusot yung mga iba dyan. Hindi kasi Albert, alam mo. No comment. Hindi naman ako sana may immersion na, pero nakalusot yung mga iba dyan. Hindi kasi ang tanong talaga, ang tanong ganito ang tanong sa mga parlor, hello dyan, hindi pa ako nakakabisita. Ang tanong kasi 'di ba, matouch lang natin tong tong nangyayari, itong realidad kasi 'di ba? Ang sinasabi kasi, ano ba ang conscious mind, 'di ba? Ng mga sangkatauhan. Kasi 'di ba sinasabi, eto may tatakbo si Bongbong Marcos, 'di ba? Ibig sabihin yan, ano ba ang mangyayari? May posibilidad ba na gawin niya ang ginawa ng tatay niya noon? Kahit nasabihin nilang malamang hindi. Kasi si Bongbong, nakilala ko dati yan nung nagdi-disc jockey ako, siya yung number one parapoyano. Wait lang ha, wala po tayo ni-introduce dito na na politiko, wala po. So napag-uusapan lang kasi ito ang realidad, okay? So para point of view ko lang, mabait naman siya. Kasi 17 anos lang yun Nung time na yun, kasama niya yung ate niya at yung youngest sister niya. Basta good time. Happy lang ganun, disco, ganun. So, ayos naman. Mabait naman sila. Pero, but here's the thing. So, as human beings, impression ko, kung nakilala ko sila, mukhang mabait naman. Mukhang okay naman. Pero ito yun. Pero sila ang hari, di ba? Yun Hari-hari sila nung time na yun. Kung napakinggan natin, nasasabi na hindi siya pwedeng hindi siya nang humihingi ng sorry kasi ang sabi niya, diba, kung nag-martial law, diba, ganun diba? And that's the point. And that's my point. Hindi nila pwedeng aminin na may katiwalian, na si Ferdinand Marcos ay was a dictator, na ang daming pinagdadampot na hindi na nakita uli. Yes, hindi nila pwedeng aminin yun. Pag Dahil inamin nila yun, ang dami nilang aaminin. dahil lahat naman talaga. Ang dami nilang aaminin na pangungurakot. Madami silang aaminin na mga kasalanan ginawa. Kayamanan ng kaban ng bayan. Na binulsa nila, na ini-abroad nila. Na hindi nila inaamin. Ay, hindi. Hindi ko naman gagawin yung ginawa ng tatay ko. Oo, pero yung nawala ng sambayan ng Pilipino, wala silang inaamin. Gusto pa na nga nilang gawing hero si Marcos. Give me a break. Di ba? Give me a break yun. I mean, kaya ko inumpisahan na nakilala ko yung si Bongbong Marcos. Okay naman as a person. Pero ito sa politiko, sa pagkakapolitiko niya, question mark na yun. Sa akin, question mark na yun. Kasi andito na naman sila. Wala silang apology sa pagkakawawa na mga kinawawa. Sa mga kinawawa, pinatay, tinorture, mga ikinulong. Mga kumpanyang na pinasara. Ang style pa noon, biglang, kailangan bayaran bigla yung utang sa bangko. Yung kumpanya, hindi naman nagbabayad ng full, di ba? Pag magpapasara, malilipat sa kanila o sa mga crony nila.
Oo. Anong gano'n na, kaya sila lang ang yumaman niya. Kaya sabihin, itong mga batang to, mga pinagsasabi nila, sana mag-martial law ulit. Bahala kayo sa buhay nyo. Sige, sana number 1 kayo madampot. Tingnan natin kung gaano kasarap yung nakakulong ka sa barracks. At hindi lang kahit hindi, alam mo yun, kahit hindi ka nakakulong, kung halimbawa isa ka sa mga sumasama sa, parang 'di ba, kapag hindi ka nila type, gano'n lang 'di ba? Hindi ka nila type, ayaw mong sumapi sa kanila at iba yung paniniwala mo, pananaw mo na hindi ka tulad ng mga pananaw nila. O dampot ka na. Kung hindi ka naman madampot, dahil alam mo tinutugis ka na, magtatago ka na. Delikado talaga. Diba? Nakakatakot kaya noon. Nakakatakot talaga noon. Hindi ka pwedeng itong ginawa ko nito, like sinabi ko na isang araw to. Siguro nalood ta radyo pa. Mamaya niya dinadampot ka. Pagbaba mo dito sa building dito, dinadampot ka na. Talagang, Mawawala ka na. Hindi. Oo. Minomonitor lahat, ng media, lahat, nakamonitor. Wala talagang kalayaan. Sikilang kalayaan. Wala. Oo. Sobra. So kahit na kayo lang nasa grupo kayo, kantsawan, ganun. Pagtripan nyo lang yung ang mga nangyayari sa paligid na against the government. May nasabi ka. Patay Di ka mo na. alam, baka may kasama mo, ayun isusumbong ka na. May mga ganun eh. Oo, totoo. Wala. Planted na militar, ganun. Nakakatakot nun. Grabe. At ito pa yung the reason, and nag-umpisa ako dito, the reason na observation ko is kung bakit nandiyan pa yung mga hindi nagbago yung sistema o lumala pa. Kasi nung panahon ng martial law, nagkaroon ng systematic na corruption eh. Naging institutionalize yung porsyento. Na hanggang ngayon. Mas malala pa ngayon. Ganun pa rin eh. Doon nag-umpisa yan. So, eto na. Bakit ba hindi na bago yan? Bakit lumala? Ayan, ang tanong. Alam mo kasi, ang history natin hindi nakaayos eh. Gusto nilang ang lumalabas, ang EDSA Revolution, ang may pasimuno niyan, si Greg, yung aming ka-eskwela na si Gringo Honasan, si Enrile, at si Ramos. Silang may pasimuno ng EDSA Revolution. So hero sila, ang tingin ng mga tao. When in fact, ang ginawa ni Enrile at si Gringo Honasan, ikukudita talaga nila si Marcos noon. Nabuko. Ano nangyari? Nabuko. So talagang susugurin na sila. So nagpulong sila sa Krame. Humingi sila ng tulong kay Ramos, who was also pero parang hindi na siya masaya sa palakad nila Marcos. Oo. So susugurin na sila ng mga loyalista ni Marcos, yung mga loyal sa kanya, yung mga bata ni General Ber. General Ber. Uupakan na sila. Ang nagtawag na pumunta sa EDSA si Cardinal Sin. Suportahan niyo itong mga to, ganun. So sumugod ang mga tao, talagang binarikada binarikada yung mga madre, binarikada, at saka mga taong bayan, binarikada nila yung Krame at saka Aguinaldo. Alam mo, ito gusto ko basahin ko muna ito ha, kasi ito tapos, sabi niya. Hindi kasi, tama yun. Nung matapos, di video, ganun. Sila ang bida. Ayun na nga eh. Kaugnay ito sa pinag-uusapan natin. Ito yung point. Ito yung point ko. Ngayon, since silang bida, nakaupo pa rin sila noong time na yun. Siyempre, Nung panahon ni Cory. Bida-bida eh. Pero totoo lang, kung hindi sila sinuportahan ng taong bayan, patay na sila. Walang bida-bida. Pero hindi nangyari yon. So, nakaupo sila. So, ayan. Hanggang sa nakabalik sila Marcos. Sila Bongo, sila Imelda. Yan. May nagsabi nga na moro-morong din daw. Anyway, sige, ito Ano moro-moro? Kunwarian lang daw. Ang alin? Hindi totoo. Ang yung ibang mga nandoon noon sa EDSA. Ilang taon na ba itong nagsalita nito?
Kasi minsan, hirit ng hirit yan. Eh. Hindi ka pa pala pinapanganak ng time na yun. 30 years ago na yan, wala kang 30 o 40, 40 years old. Parang, you don't know what you're talking about. Okay, Eh eto. ako, 28 years old senior citizen na ako. Senior citizen. Eto. Pero pinagdaanan ko lahat yan. Please give me a Pero break hindi, yan. kaya ayaw mo. Kaya sige, pinag-uusapan kasi natin dito, Give me di a ba, break. kamalayan. So, ano ang kamalayan ng mga tao? Pwede kaya kasi ang tinatarget is yung mga bagong henerasyon, mga kabataan, kasi nga hindi nila alam ang history. Ang kamalayan nila is mas gusto na nga nila yung strong arm, strong hand kasi walang hindi nag-i-improve eh. Actually lumalala eh. Although I'm also happy rin sa ang bukang bibig ko nga dyan is happy rin ako na may mga kinakasukasuhan, senador na, gano'n. Nakasuhan, nakulong, hindi ko alam bakit. Nasa labas yung mga iba dyan. But the thing is, unti-unti, nakakalkad at lumalabas ang baho. So pag nakikita ng mga taong bayan yan, ang tingin nila is, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, napaka-corrupt, gano'n. Ayoko na, baguhin na yan, kailangan. Ang initial instinct mo is talagang i-eradicate lahat eh. Kung pwede, baguhin lahat yan, tanggalin lahat yan, Kalusin. ikulong lahat yan. Kasi corrupt talaga mula sa taas pababa eh. Pero ako, ang feeling ko, I'm happy na nabuko. Kasi dati, malaganap yan, pero walang nagsasalita. Kasi nga Walang bawal, dahil once na sabihin... Hindi, kahit na itong makailan, alam natin lahat na ang daming corruption dyan. Pero walang bumubuko, walang nakakasuhan. Di ba? You have to, kailangan may mga matataas na taong bumagsak eh. So, pababaan hanggang sa bumaba. Pero, since everything happy pa rin, everything's happy, gano'n, dating gawi, in spite of the fact, unti-unti, nabubuko. So, it's, may nakakasuhan, may hinahabol, gano'n. So, may clean up din. Pero sa tao, bayan, ng mga bata, ang feeling nila, sobrang corruption, baguhin na lahat yan. So, mas maganda pa yatang martial law. At may propaganda na lumalabas na mas masaya pa, mas maginhawa pa ang buhay nung panahon ng martial law. Dahil? Sila Marcos. Kala ko naman. At ang kanyang mga crony. Kanyang Yun ang mga sinasabi ko, cronies, sila Marcos oo. na yun. Hindi ang taong bayan. Hindi ang taong bayan, oo. So kaya ngayon, pinapaano lang natin kasi, di ba, sinasabi lang natin para dun sa mga, dahil panahon na ilang tulog na lang halala na. So dapat tayo rin mismo, taong bayan, alam dapat natin. So ano ba ang qualifications ng mga kandidato dapat na pipiliin natin? I don't know Meron ba yung kandidatong gusto natin? Di ba? Well, dito sa Kamalayan, napag-usapan natin yan ng paulit-ulit. Oo, Na baka yung iba dyan, nakakalimutan ninyo. Pwedeng ilista. ang pagbabago dito sa bansa natin ay wala sa mga tumatakbo. Wala dyan sa mga nagkakandidato, mag-presidente, vice president. Nasa kamalayan ng bawat isa sa atin. Ano ba, okay ba sa atin yung shortcut? Kasi pag shortcut, sa patakbo sa gobyerno, corruption yun. Tapos, magrereklamo kayo kung ba na-corrupt. Pati tayo, gusto natin yung shortcut, pinapairal natin, pinapropagate natin ang corruption. Totoo. So, huwag kang mag-participate doon. Huwag kang makisali doon. Kasi- Baguhin mo kung gusto mong malinis, mag-umpisa ka sa sarili mo. Huwag kang pa-shortcut. Ayusin mo sa sarili mo kasi ang kamalayan natin lahat, ang magbabago diyan eh. Hindi maisip ng tao kung bakit ako, ikaw, siya. Kung lahat tayo ayusin natin ang kamalayan natin towards malinis at ang takbo ng kung pagtrabaho tayo, makibagay tayo sa kapwa natin, ang treatment natin sa gobyerno is
ano yung nakasulat dyan? Sige, yung sundan natin. Susundan ko yan. Pipila ako, whatever. Ganun. Hindi, ayokong pumili. Ganyan, di ba? Oo, Pagdating, ayun. ang haba ng pila, ayokong pumili. Tapos Ayan. maghahanap ka sa, pwede mo bang ayusin to para sa akin? O magkano ang lagay ganon. O tapos Fixer ngayon. na. Tapos marireklamo ko Tapos yun ng magrereklamo korupsyon. ka. Ayaw mong pumila. Ayaw mong umano sa proseso. May mga kurap ang mga tao dito. Kung sagutin ka ng mga nag-aasikaso dyan sa loob na, sige, palit tayo, ikaw umpo dito, ako pipila. Di ba? Ganun lang. Although kasi nakakalusot yung ganun. Yung, ay naku, mahirap yan, matatagalan, ganun. Yada. Meron akong wala kayo dito noon naikwento ko nga na ang experiences ko sa isang government office nung nagbago yung head, naging 1 day ang processing. 24 oras, kinabukasan nasa iyo. Minsan hapon pa lang nasa iyo kung umaga ka. Hanggang nung tumagal naging 2 araw. Habang tumatagal naging 4 na. Mamihan niya 1 linggo na. Wala namang pagbabago na sa rules. Anong ibig sabihin nun? Tumatagal. Pag tumatagal, mainip na yung tao. Alam nila yung psychology ng tao. Naghanap na ng fixer. Di ba? Yung mga fixer nakatambay dyan sa labas. Ano pa nga ba ibig sabihin nun? Baka tanigan to sa loob. Sinasadya nila yon. Wag niyo na kaming bulahin. Alam naman namin, lahat naman tayo alam natin yan eh. Magbinobola pa natin sa dito. Gusto niyo malinis yung gobyerno. Number 1, nagpa-participate tayo sa corruption. Tapos gusto niyo hindi corrupted. Hindi corrupt. Tapos gusto niyo malinis ang trabaho ng nasa gobyerno. Yung mga leaders natin. Tapos lahat tayo araw-araw nakapila sa bahay ni mayor, ni congressman, ni governor, ni senador. Pahingi, ganun, tulong, ganun. Hingi ng pera. Hindi ba? Kaya, saan nila kukunin yung ibibigay nila? Binibigyan kayo, pinagbibigyan kayo kasi boto rin yan. Oo, sayang din yun. Kasi kung sa kakarampot na nahihingi pero saan nila. nila kukunin yun? Hindi naman ganun kalaki ang sahod nun. Sa corruption. Oo nga, diba? Kaya nga, diba? Kasi gusto nyo, pahingi lang eh. Baguhin nyo yung kamalayan nyo. Baguhin nyo yung takbo ng utak nyo. Meron ako, kaya yan. Bibigay sa akin ni God. Huwag nyo hingin sa mga politiko yan. Kasi may kapalit yan eh. Ang kapalit niyan is nanakawan tayo. Bakit nila ginagawa yan? Hingi kayo ng hingi eh. Pinagalitan yung taong bayan. Sorry po. Ayan, sige. Lumabas ang senior citizen. Ang pagka-senior citizen, kinausap niya. Ayan, masayang kamalayan, poting kamalayan mula kay Willie. Mahirap to si Albert pag serious bigla magagalit. Magagalitan tayo. Siner mo ng tuloy ang taong bayan. Hindi kasi umiikot. Paano babago? Paano magbabago? Hindi madadaan sa martial law yan. Ganon. Hindi madadaan sa ganon. Ginawa na yan eh. Alam mo, naging matino yung tao eh. Mga 2 taon. Mamayan yan, kurap-kurap na rin. Lahat, doon nag-umpisa. Kasi sa taas, may porsentuhan eh. Tuloy, pababa ng pababa. Habang bumababa, dumalaki yung porsyento. Yan ang nadatnan natin ngayon. Yan ang history natin sa corruption sa gobyerno. Ano yan? Minanan natin sa martial law yan. Tapos yung mga nagsasabi. Kasi naka-Facebook ako, no? Nababasa ko yan eh. Ano ba naman pagsasabi nito? May binabago history. Siyempre, tumatakbo si Bonget eh. Hindi ba? Kailangan, mabait sila Marcos, ganun, masaya. Pero alam mo, at saka ang baba ng exchange rate nung panahon na yun. Sabi nila, ganun. Ngayon Give me a break. Give me a break talaga. Ano ba na yan? 3-4 pesos per dollar ang panahon na yon. Nung matapos, umabot yata ng 60 eh. Or 40. Ganun, 40. Tapos ito, umakit. Kasi baon na sa utang ng Pilipinas. So, ganun. Tapos yung dollar, ang pesos natin nakadikit sa dollar.
bumagsak yung dollar, bagsak din tayo. Oo, kaya yun yung nangyari. Basta anyway, economics na yun, banking na yun, ibang usapan na yun. Pwede natin pag-usapan yan yung tungkol sa mga central bank. Yan, issue yan. Malaking issue yan sa amin. Parang walang silbi yan. Hindi nakakatulong sa kapwa. Ayan, pwede ko nang i-stop muna ang vocal cords nito kasama ko dahil diretso siya. Sige, kasi pagpahingayin ko muna to, medyo agitated tong si Albert ngayon eh. Sige, mga kaibigan, magbabalik pong muli ang programa Kamalaya, makalipas lamang ilang paalala. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy kayo nakikinig dito sa ating programa, ang Welcome Kamalayan. back. Oo, ang ating oras, 4:31 na po ng hapon. At dahil Friday na naman, minsan ba gusto mong mag-relax pagkagaling sa trabaho, Albert? Oo. Gusto ko nga mag-relax. Parang ngayon pa lang gusto ko na mag-relax. Yung parang wala ng pagbiyahe ng malayo. Malapit na, mura pa. Alam mo ang sagot dyan? Tumingin ka ng pinakamalapit na Hotel Sogo. Bakit ka mo? Mura. Check. Malinis. Check. Malapit. Check. At higit sa lahat, maganda pa ang serbisyo o sa mga tagapakinig natin dyan. Alam na kung saan pupunta mamaya after ng trabaho. Malaking check. Malaking check. Okay. Ayan, dahil malaking check. Dahil malaking check, magsiswitch tayo. Meron kaming ginagawa, meron kaming ina-advise dito. Ewan ko kung narinig niyo na to. Dito sa Kamalayan, pag na medyo napasakay ka sa negative, katulad na nangyari sa akin. Hindi kasi, pero ako, emphasis lang yun, kailangan malinawan nyo na yung, kung ano yung pinagdaanan. Kasi may mga nagpo-promote ng balik sa martial law, nagpo-promote na ang galing-galing nila Marcos. Ganun. Question mark. Question mark nyo. So now, we'd like to, ang pinopromote naman namin dito, pag naupuwi ka sa ganun, yung medyo nakakagigil, ganun, i-switch mo na yung thoughts mo sa positive. Magbaguhin mo. Nabuhay yung picture ng martial law sa akin, yung mga nangyayari. At saka yung corruption na pinagdadaanan natin. Switch. Switch your thoughts to something happy. Baguhin natin ang takbo ng mind natin. Kasi, alam mo, malaking ibabayad ko. Malaking babayad ko sa karma ko yung negative na kanina. I have to plant a lot of good para hindi ako mabalikan ng malaki ng karma o yun, alam mo, ang pwedeng mangyari kasi dyan is ang karmang bumalik madapa ako, masugatan ako, yung ganun. Pwedeng mangyari yun. Karma yun. So, kailangan magbayad-bayad na ako ng utang. Magbayad-bayad na ako ng positive. You have to plant positive things para itong karma na, itong na-plant ko negative, mabawas-bawasan. Kasi, one way or the other, makakarma ko yan. So, baguhin ko na kagad ang thoughts ko sa positive, yung mga magagandang tanawin, yung magagandang nangyari sa buhay mo, yung mga ganon. Ako, ang iniisip ko kagad yung yung mga babies namin, yung mga sobrang love na love namin. Yun, thoughts of love, thoughts of beautiful things. Switch. Baguhin mo kagad as fast as you can pag napansin mo. Baguhin mo kagad. Kasi yung negative na karma na natatama sa'yo, after that, positive na yung babalik, ang tatama.
Di ba napag-usapan na natin dito, pag medyo may kinaiinisan ka, tapos umuulit-ulit sa mind mo yung kinaiinisan mo, parang gusto mo tuloy Ako, may mga ganun pa ako eh. Gusto mo tuloy makabawi, naisip mo na kung paano mo babawiin. Pero hindi, dapat Walang ganun. hindi. Sabi hindi, pero inuulit, rini-replay mo na rini-replay. Bawat replay, May nangyayari. isang tanim. Oo, so kaya, Bawat replay, isang tanim. Kaya erase. Dikit-dikit. Dikit-dikit yung tanim, dikit-dikit din yung yung bawi. Yung ang bawi, balik. oo. Ang law of attraction, dikit-dikit din. So, kung pwede mong baguhin kagad, as soon as possible, catch mo na, baguhin mo na kagad yung thoughts mo sa positive, sa masaya, sa maganda, sa prosperous. Wow, yeah. sarap. O, Ganon. tsaka Thank minsan you, God. pa. Oo, Ganon. thank you ka kagad. Thank you, God. At tsaka isa pa kasi, minsan, kailangan mo ring, di ba, minsan, ang hirap natin maka-move on. Isipin mo kagad, ano ba ang pwede mong ituro sa akin? Matutunan sa sitwasyong naglagay sa akin ngayon. Yeah. Meron di ba? Kahit unti-unti, ganun lang. Mabilis makikita mo, meron ka, di ba? Meron pansinin niyo po yan. Ako napansin ko na yan dahil di ba dumaan ako sa, di ba? Talagang galit na galit ako, gigil na gigil ako, pero hindi ako gumante. Yeah. Maraming sabi sa akin. So, sa mga nag-a-advise, maraming salamat sa inyo. At syempre, dahil nagpapasalamat tayo kay Kuya Danny Atienza, kay Michelle, sa iba pa, kay Tina Lidesma, at syempre kay Gerald Villamian ng Riyadh, at yung mga mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Ayan, kay Marian Teresa Rivera, at syempre sa aking pinsan, kay Danilo Molon. Ayan. Yan. Relax ka lang dyan, enjoy ka dyan, para pag uwi mo, happy ang ating buhay. Oh, si Chari, mag-hello tayo kay Luz Biminda at saka kay Pablo. Ay, Hi. kay Pablo Hayo. Hi, Pablo. Naalala ko yung si Pablo Joyce. Nananawagan si Albert, saan ka ba nagtungo? Busy-busyhan lang po kapag wala ako dito. Nahiritan ka ni Pablo kasi nakikinig siya dito. Nakikinig, Joyce, saan ka nagpunta? Hinahanap ka yan ni Albert. At syempre, kay Michelle Miralles, hello sa iyo. At kay Hi, Pilar Michelle. Ilaya. Ayan. Kay Jalvin din at kay Alma Dear. Si Christian Ibanez. Hi. Mukhang mukhang very successful ka dyan sa Bicol. Ganun. Very, very happy for you. At mukhang busy rin to si Gladys, no? Ay, oo, Nakita mo, meron mukhang siyang busy. diba? May mga production Oo, may na mga ginagawa. production to si Gladys. Sorry hindi rin tayo makapunta dahil busy-busyhan din. May mga pinopromote din ngayon si Direk, si Francis Pasyon. Pasyon. Fancy Savior. Ba yun? Santo. Ay, So, ganon. So, sino ba? Wala na ba? Si Josh. Hindi pa natin si nababate. Josh. Hello, Ayan. Josh. Hi, guys. Hello. Ayan. At yun, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, dito switch. Switch tayo. Yun Learn lang laging to ganon. switch. Pero hindi, alam mo, sa totoo lang, kapag di ba, hindi ganito yung kamalayan mo, hindi pa mataas ang antas ng kamalayan mo. Tuloy-tuloy yung gigil mo na yan. Oo, tuloy-tuloy. Hanggang mamayang gabi, lalo na Friday ng gabi ngayon, mamaya, Oo. nainom ka pa. Naku, uulitin mo na naman yun. Oo. Yung galit mo yun. Kalimutan mo na yan. Kaya Tama na ngayon- yung corruption. Hindi. Yan kahit saan talaga may korupsyon kahit sa maliit lang na Pero wag ka, organisasyon na ang meron. deklarasyon namin dito is magbabago na lahat. Nagbago na lahat, everything will be fine, no more, or everything will be honest in government, and people are doing their work honestly and 100%. 100% effort. Yan. Yun ang dasal namin. Thank you, Father, for that. Yan. Lagi tayo magsisimula sa thank you pag nagdadasal tayo. Kasi ang dasal is present tense. Huwag mo nang isipin yung nakaraan na yon. Kung naisip mo na okay, fine. Stop. Ano na ngayon? Ano nang gagawin ko today? What am I gonna do now? What will I give now? What will I receive now? What will I accept from God now? Thank you, Father, for this.
for these blessings now. Oo. Kasi Albert, 'di ba, kapag ka hindi ka sanay sa mga ganito, yung kamalian mo talaga na laging andyan pagising mo pa lang, mayroon ka nang naisip na tao, gigil ka na galit ka na, hanggang sa umalis ka, ganun pa rin, topic nyo pa rin, ganun, etc. Medyo baguhin ng konti. Kasi marirealize mo rin, 'di ba, na pag-usapan dito yung vampire, Energy vampire. oo, na nakakaubos talaga. Nakakaubos ng lakas. Hindi man dugo nyo ang sinisip-sip. Nakakaubos talaga. Pansinin nyo po, minsan, di ba, sasabihin natin, bakit ang sakit ng ulo ko? Ang sakit ng ganito ko? Ang sakit ng ganyan ko? Wala naman akong ginawa. Hindi naman ako nagsumba. Sumakit ang aking likod. So, yan. Ano yan, di ba? Mental equivalent kasi ng mga ganyan. May mga iniisip kang mga problema. Negatibo. Ayan. Yan. So, basta, meron kaming paulit-ulit na tinuturo. Just focus on the things you can be thankful for. Just focus on forgiveness lalo para pumasok na yung blessings na yun. At saka kung magdadasal ka, hihingin ka, present tense. At pasalamat mo na kagad kasi nasa yun na lahat. Oo. Nasa yun na... Tsaka Albert, ang natutunan ko, eto muna, bagong basahin yan. Ang natutunan ko kasi, hindi lang ang taong kinaiinisan mo, ikaw dapat magpatawad. Kahit ang sarili mo, dapat pinapatawad mo rin. Yun ang hindi natin ako naisip pinapatawad ko na sarili ko. Oo, ako, yan. Unang-una mong papatawarin yung sarili mo, 'di ba? Kasi hindi tayo, lagi tayo, ay, pinapatawad na kita. Pero yung sarili mo, hindi mo napatawad. One of the things na ginagawa ko sa pagpatawad, sarili ko nga, minsan impatient ako. Minsan diba? unforgiving ako. May pagka OA ba yun? Hindi, OC. Maybe may pagka obsessive compulsive ako. Yung kailangan maayos lahat, ganun. Tapos hindi malinis lahat. Pag hindi ganun nai-impatient ako. So I have to forgive I have to forgive myself for being so impatient. So yan, go Albert. Ano ang sabi? Sabihin nyo kay Albert kung ano yung agency na nagkaroon kahit for a while ng one-day process para naman ma-acknowledge okay, hindi ang pagbalik ulit ng red tape niya kundi ang pamamayagpag ng Tagalog. Sige, eto. Ako na nga. Sabihin nyo ka Albert kung ano yung agency na nagkaroon kahit for a while ng one-day processing. Pero naman, para naman ma-acknowledge, hindi ang pagbalik ulit ng red tape niya, kundi ang pamamayagpag ng kagandahan kahit sandali at sumikat ang pangalan ng nag-try ng pagbabago kahit a while lang. Naglast. Mula kay Benjamin. Yung iniisip ko. Pero hindi kasi, depende kasi yan kung saan ahensya. Kung depende hindi, tinatanong nga ni Benjamin. Ano yung agency? Sinasabi mo na one day lang. Okay. Naisip mo na. Hindi, I know exactly what the agency is, what the government office is. Kasi may travel agency kami. Liaison ako sa Department of Foreign Affairs, sa passporting. So yun ang trabaho ko dati. Doon ako pumupunta. So sa DFA. Nagkaroon ng bagong head at naging one day. Tapos mamaya niyang ganun. Baka ikaw lang naman kasi ang inisikaso, kaya one day. Hindi. Lahat. Di good. Naging Very one day good dyan, lahat. ha? Very good dyan. Pero habang tumatagal, ano nangyari sa one day? Kasi nawala na yung mga taong nandiyan. Hindi, andun pa rin sila. Ano nangyari? Ba, di na gawa ng paraan. My. Hindi ba, dumadaan sa mga iba-ibang desk yan table yan O di, hinaan nila, masyado mabilis Di ko alam. Basta tumagal. Wala namang bagong proseso. Wala namang bagong patakaran. So, biglang tumagal. And the only reason I can think of is para mainip ang tao. Para magbayad ulit mag-abot. Pero hindi. Pero ang proseso nila ngayon is kaya siguro ganun. Ayaw na nila nung may nagfa-file, may nag-aano. Online na. Online NBI din, online na, di ba? At saka punta yung tao sa may Mega Mall, whatever, ganun, di ba? Kung saan... Andun na sila, kanya-kanya. Nakakalat na. Oo. At maganda yun.
Kaya nga, hindi ba? Tapos kinakantsaw-kantsawan niyo yung kinakantsawan siya. Yung pinipintas-pintasan niyo yung nangyayari dito sa panahon ni Binoy. Pinoy. Ni Binoy. Oo. Pinoy. Pinoy. Pinoy na Binoy. Benigno Pinoy. Di ba? Kasi ang daming magandang nangyayari. Pero syempre, kailangan mong bintasan kasi may tumatakbong kontrapartido, di ba? Ngayon. So, criticize. Wala na. Alam mo, ewan ko ba? Kung pwedeng tigilan natin yung yung pagkakakriticize. Kasi nega eh. Nega, Oo. oo. Tanim ng nega. Sige, Hindi tuloy manlahi ka pa ng kapwa mo para umani ka ng maraming negatibo tuloy, din. yung mga taong nakikinig at saka sa radyo, sa ganun. Oo. Sa radyo, ganun. Tuloy, yung mga taong nakikinig, inuulit lang nila. Ganun. Hindi nila nalalaman. Dapat dito kayo makinig. Hindi nila nalalaman na pag inuulit-ulit mo yun, na sinasabi mo korap na mga yan, lalong magiging korap. You attract that. Ina-attract mo yan eh. Aanihin mo yung korap. Yung corruption na yan. Kasi sinasabi mo korap eh. Pag sinasabi, kaya ako, pag may nakakausap ako, lalo yung mga taxi driver, ganun. Ay, ganun eh. Walang mangyayari. Hindi, ako, happy na ako na may, kahit mapano, naumpisa. May mga nabubuko. May mga nakakasuhan. May mga, di ba? Unti-unti. Ang daming nabubuko eh, na dati nakakalusot. Dekada na rin yan. So, I'm happy na tapos may mga ganun, yung mga marked improvement in government services. So, para matanggal yung mga korupsyon, bawal yung ibang tao nagka-file. Nawala yung ganun eh, di ba? Individual lang. Tapos kinalat nila sa buong bansa. Okay, panalo. So, kanya-kanya. Para hindi naman siksikan sa isang lugar lang. Yung siksikan sa isang lugar, yun ang nakaka-cause ng di ba? Nakaka-cause ng atraso. So, I feel that itong last years itong 6 years ni Binoy has been good. And hindi perfect. May mga question mark na sabi-sabi na, di ba, na pagkukurakot. Ang question mark kasi ay hindi pa kasi nila tinanggal yung nang maayos yung yung pork barrel ganun. Tinanggal nila yung pork barrel pero meron parang binago yung pangalan eh. Oo. Although malinaw na makes sense din naman and dapat nga yung mga congressman kasi area nila yan o governor, area nila yan eh. Dapat may pondo nga talaga para tulungan yung mga tao, no. Pero yun. Pero control naman, ayusin naman yung proseso. There's got to be a process that will na may check and balance, na may tumatanggap talaga. Ano kaya yun? Yung binigyan mo ng award, ganun, farmer, ganun, kunin mo ng picture, ganun, ilathala, ganun, para kita ng mga tao na may nangyayari. Hindi katulad ng mga, di ba, ang daming ganun yung Nabanggit mo kanina highway na ginagawa, tapos biglang biyak, biglang dirt road, tapos sementado na naman. Oo. Obviously, hindi ginamit yung pondo. Oo, Albert, nabanggit mo kanina yung mga taxi drivers. Ito nga pala, hello sa Ray and MYR Taxi. Ayan, ang dami nito eh. Hindi ko lang makita yung iba. Hindi ko kasi nasasabi to sa atin dito. Ayan. Yung iba na nakatutok pa rin sa atin. So, 4 to 5, Mondays through Fridays. Oo, ayan. Dito sa DCME. Ayan. Ang dami sa kanila yung mga nakausap ko na gusto nila yung strong arm, yung strong man, ganun, strong man rule. Di ba? And I don't blame the people, even yung mga bata. Kasi nakakasawa rin eh. Nakakasawa rin pag hindi naaayos eh. Pero yun nga sinasuggest namin dito sa Kamalayan. Yung thoughts nyo about government, baguhin nyo. Kasi yung thoughts nyo, yun ang nagiging totoo eh. Yun ang nangyayari eh. O kasi sasabihin nila, ay naku, sino yan? Kurap na naman yan. Isang kurap na naman yan. Yan. So, lahat ng mga nakikita ninyo na tumatakbo, na mga, kahit sino Or man. bagong upo. Bagong upo. Ay naku, magnanakaw lang yan. Oo. Ang sagot ni God doon, Yes. yes. Oo. Magnanakaw yan.
Kaya Kasi parang pinagdasal mo eh. Pwede bang pagdasal natin yung mga uupo, o sino man, manalo, whatever, uupo, o nakaupo, o nagtatrabaho, ipagdasal natin maayos ang trabaho. Pray natin, thank you Father, na maayos ang trabaho, honest ang mga tao, magandang resulta. Lahat at mabilis silang gumawa para sa amin. Thank you. Ganun. Lahat tayo, alam mo pa ganun, hindi mo pwedeng sabihin hindi mangyayari. Kaya ba ng mga ng ilan-ilan dyan na corrupt kung ano yung kaya ba nila si God? Hindi. Ayan, Di ba? oo. Kasi yung mga tao, di ba, halimbawa, merong tumatakbo dyan. Sasabihin, ay, mangungurap yan kasi wala yung pera. Iyon ang sinasabi. So, andyan yung kurap na naman, di ba? Yung iba dyan sabihin, ay, kahit mayaman yan, kahit may pera yan, mangungurap din yan. Doon pa rin yung word na kurap, di ba? So, yung iba ay ayokong sumama dyan kasi wala akong mapapala dyan dahil wala yung pera. Pero tingin mo, pag siya ang umupo, alam mo nagagawa yan dahil alam mo, kilala mo na magaling gumawa yan. So, yung trabaho niya, gagampanan niya. Siyempre, kasi di ba minsan, gusto ko lang sabihin to Alberta, kasi sinasabi nila, pag nakaupo na yan, mangungurap yan, natural may pera yan. Siyempre, yun ang gagamitin niya. Pero hindi naman ibig sabihin na porque may sweldo din yan, di ba? Meron din niyang pondo na ibibigay sa kanya ang gobyerno. Hindi naman ibig sabihin na porque may pera yan, ay corrupt na yan. So, tanggalin natin yung pagiging sinasabi natin na laging sinasabi natin palagi na corrupt. Yung power of the prayer, power of ano ba to? Yung term na ginagamit, declaration kasi ang declaration manifestation. So prayer and then the gift given, di ba, yung blessings. So sa religious, sa spiritual. Pero it's a declaration. Dinideklara ko na maayos ang trabaho. Dinideklara ko ganun. At nakikita ko sa kaisipan ko na honest yan. Oo, maayos. At eto Ganun. pa. Ganun na, yung ganun. Kasi wag mo nang paunahin. Oo, Wag mo tas- nang magiging corrupt yun. Hindi mo Bigyan na kita ng example lang, kung paano hindi sila pwedeng, hindi na kaya si God. Meron akong gagawing sasalinan na seminar dati. Ewan ko kung nakwento ko na dito yun. May sasalinan akong seminar doon. Nanay ko ayaw. 5 araw kasi. Alam mo, Wednesday pa lang hindi na ako papasok. You need to work, blah, 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 blah. Ang dami pa sinabi. Ganun, wala namang isa-isa. Pero pag tinatanong ako ng mga tao noon, mag-a-attend ka ba niyan? Oo, talaga. Sabi ko, oo. Hindi ako pinapayagan. Hindi ako pinapayagan. Pero, sinasagot sa mga tao, yes, I'm going to attend that seminar, that 5-day seminar. I will attend it, yes. Buong loob ko, sinabi ko lang. Alam mo nangyari nung time na yun? Nakarating ka nga. Nakasipot ako. Ka nga. Tingin mo, bakit? Kasi law of attraction, di Oo, ba? paano ko na-attract nga? Alam mo kung ano yung na-attract ko? Ano? Pati si Ramos nakisawsaw eh. Si President Ramos, kasi, nagkaroon ng APEC dito nung time na yun eh. Okay. So, ng opisina namin, malapit sa Rose Boulevard. At yung mga delegates nakatira sa Manila Hotel. Tapos, Cultural Center, ganun doon sa doon PICC, andun yung andun na yung venue. So, dumadaan sila sa Rose Boulevard. And lapit namin sa Rose Boulevard. Dineklara na holiday doon sa area namin ni Ramos. For security purposes. Magmula Wednesday. Hanggang So, Friday na yun, dire-diretso Oo, na, diba? so nakasipot ako. Wala kaming pasok eh. Alam ko ba 'yon? Okay. Ganon. Sa tingin mo, kinausap ko ba si Ramos? Kinausap ko ba yung mga presidente ng mga ibang bansa para mangyari 'yon? Hindi. Sinong gumalaw? God. Wala nang iba eh. Wala nang iba. God na talaga eh. Oo, tas eto pa, balik ako doon sa sinasabi ko, hindi mo, yung kakabanggit mo ng kurap, hindi mo alam, hindi mo napapansin, isa ka na rin palang kurap. Diba? Totoo yun eh. Hindi mo napapansin pero kasi nahihirati ka na meron ka eh. Pero hindi mo napapansin, saan mo yung kinuha, diba? Yun. Talagang meron din ako kailangan ko ilaban. Naiinip din kasi ako eh. Pare-pareho naman tayo. Naiinip din ako eh. Pero, sige, pipila na ako. Or, ayaw ko pumila? Sige, uwi ako.
I cannot handle this now. Ganun. Oo, ito maganda yung sinabi ni Benjamin. Nagawa naman ng current admin na habulin ang korap na di niya kakampi even after senators na unprecedented. Unprecedented Let yung mga us acknowledge that. Let us think sa susunod hahabulin na pati ang kakampi ng mga in power. Ayan. Correct. Kasi pag nasa, thank you Benjamin, yeah, that's 100% correct. Kasi pag naisip natin, it's a step nag-umpisa na So, wag na let's not give up on it. Kasi ang reaction lang, napaka-corrupt, sobra. Bukong-buko lumabas naglabasan lahat So, di ba? Naglabasan lahat ang mga korupsyon. So, marami pang lalabas. Huwag kayong mainip. Kasi, para maayos, di ba? Kaysa sa tumatahimik tayong lahat na ninanakaw-nakawan tayo. Ano yung mas gusto nyo? So, pray that the administration, whoever they are, will clean up. Will follow suit. Kung ano tong ginawa na ni Binoy, susundan nila. O hulihin nila uli yung kakasuhan lahat ng mga hindi mo maintindihan kung saan nanggaling ang pera. Isa sa mga meron diyan sa ba? Parang sa batas natin, yung sa government, people working in government, yung lifestyle check. Eto yung sahod mo, ganun-ganun. Bakit ang dami mong mga luxury car? Ang dami mong bahay? Hindi, kasi meron akong negosyo ng ganun. Alam mo, Hindi when you're in government, kasi, meron pa isang rule Pag nasa gobyerno ka, hindi ka pwedeng may negosyo. Hindi ka pwedeng may negosyo. Baka sila ang may mga negosyo. Hindi pwede. Alam mo bakit hindi pwede? Kasi diyan mag-uumpisa ang korupsyon Kung let's say, nasa construction ng business mo, o di ikaw na namumuno ng bansa, o di construction company mo ang mabibigyan ng ganun. Di ba ng mga projects? Para Priority mawala ka. yan, hindi ka pwedeng may kumpanya. You cannot be involved in a company. Hindi pwede. Di ba? So, ganun. Ang lusot ng mga iba, hindi kasi ganito. Meron akong negosyo, meron akong trabaho, ganun. Nye. Bakit ka may trabaho? May trabaho ka na Ano pa yung business na yan? Pag natapos, saka ka mag-business. Marami ka ng connection. Saka na lang. After. Pag not during, di ba? Nako, please, give me a break. Yun lang naman And dito sa Kamalayan, and would like to give you the password. Ito yung word for the day. Give me a break. Eto, magbabasahin pa ako. Ang Pilipino daw ay madaling makalimot. Kaya't paulit-ulit lang nadarapa sa parehong pagkakamali sa ating kasaysayan sa magkakaibang panahon. Patunayan natin hindi lahat ay may gantong mentalidad. Right. Sabi ni Kung Jason. so, thank you Jason. Oo nga. Kaya nga ini-invoke namin dito, kung pinopromote namin dito, think positively about our government officials and workers in the government offices. Gusto naman nilang, marami dyan, gusto naman nila maging honest din Gusto naman nila, kaso lang, kung 90% ay gumagawa ng katiwalian, alam mo ba, baka ma-outcast sila, baka mawala pa sila sa trabaho dyan, makasuhan pa yun. Kasi hindi sila nakikisabay Baka sila pa matanggal. Di ba? So, nakikisabay na sila. So, kung pwedeng ipagdasal natin lahat sila magbago, lahat sila honest, ganun, naku, mangyayari yun. Let's all think positively about the people in government. Because yun ang di ba? Yun ang key sa success natin sa key sa pag-unlad ng Philippines Kasi yung infrastructure natin hindi nakaayos mabuti. Ang daming nakakalusot, lalo na pati yung mga malalaking kumpanya. Ang daming lusot. Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol dyan. Pero, gano'n kasi nag-usap kami ng anak ko kanina. Ganun. This is how it was. Anyway, so, let's think
happy thoughts, positive thoughts about the people in government. That's the key. Yun na yun. Yun na yung key. Na ang thoughts mo, pag pumunta ako sa yung regular government office na pinupuntahan mo, pag pumunta ako dito, alam mo, oh sir, ganun. Yun na yung nasa mind mo. Oh, hindi, sige, tulungan ko kayo. Ganun. Yung ganun ang nasa mind nyo kung ganun silang magtrabaho. Yun, yung ganun klase. Ganun ang isipin nyo. Kung hindi man nangyari agad, sabihin nyo lang, Lord, thank you for the honesty. Now, dadating din yun. Hanggang sa naniniwala, nasa isip mo, nasa damdamin mo yan, pag dumating sa point na nasa isip at damdamin mo yan, siya mangyayari. Otherwise, dahil 5 o'clock na, may parting words ako sa inyo. Thank you for listening to us. Thank you for staying with us for listening to us, and hopefully ma-apply niyo yung ang mga suggestions natin kung paano natin maaayos ang matutulungan maayos yung takbo ng gobyerno natin, ng 'di ba, ng mga liderato natin. Kasi kung hindi, may isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Give me a break. Magandang kapalayan sa inyong lahat po. Hanggang sa Monday. Si Albert Padlan po. Ayan, magbe-break ka na. 2 days, Albert. maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa programang Kamalayan. Hanggang sa Lunes po muli, ako po si Joyce Molon.